Gabi na ako gumarahe, ng araw na yon. Natatakot kasi ako dahil baka nasabi na ni Bayaw kay Mrs. ang nakita niya. Namili ako ng lechon manok para hapunan namin ni Mrs. Pagdating ko sa bahay ay sinalubong ako ni Mrs. Ipinagtimpla pa ako ng kape at humalik sa akin. Hanalam mo natutuwa ako kasi nakikita ko na ang malaking pagbabago sa iyo saad nito. Muli ay nawala ang kaba ko. Salamat Bayaw na ibulong ko pa sa sarili ko. Dahil hindi pa ako sinusumbong ni Bayaw. Hindi ko man alam ang dahilan kung bakit hindi niya ako sinumbong ay malaki. Ang pasasalamat ko sa kanya, ilang araw ang lumipas. Hindi ko napapansin si Bilas na lumalabas. Nang silid, marahil ay nahihiya ito. Isang gabi na magkausap kami ni Mrs. ay may sinabi siya na ikinagulat ko, puti na lang lagi ka nang bumibili ng gatas. Kasi kung hindi gutom ang aabutin ni baby, bakit mo naman nasabi na gutom ang aabutin ni baby? Lumipat na kasi ng bahay sila Kuya at Lani. Lumipat? Saan tsaka bakit? Kahapon lang naman sila umalis. Ang sabi ni Kuya para daw malapit sa trabaho niya kaya inilipat niya ang mag-ina niya. Ganun ba Han? Sa bagay laging pagod si Bayaw sa trabaho niya. Mas okay kung malapit ang bahay nila. Dahil doon ay lalo akong nagpasalamat kay Bayaw. Marahil ay ayaw niyang masaktan. Ang kapatid niya kaya mas pinilit niya na ilihim kay Mrs. Ang lahat, nawala lalo ang pag-aalala niya. Ipinangako ko na hindi na ako matutukso pa kay Bilas o sa iba pang babae. Hindi ko sasayangin ang pagkakataon na binigay sa akin ni Bayaw. Walang nalaman si Mrs. kaya hindi na dapat pang maulit. Mahal ko ang asawa at anak ko at ayaw kong masira ang pamilya ko. Yun ang tinatak ko sa isip ko. Nagpatuloy ako sa pagbabago at pagsisikap sa pag-provide ng mga pangangailangan ng mag-ina ko. Isang araw ay nabanggit sa akin ni Mrs. na mag-a-abroad daw ang kuya niya. Natuwa naman ako para kay Bayaw dahil mas malaki ang kikitain niya. Kaso naawa ako kay Lani kasi parang ang hirap mag-isa. Yun bang wala sa tabi niya si kuya? Ganun naman talaga Pero kailangan niya magtiis para sa future nila. Ang totoo ayaw ko lang ipahalata kay Mrs. pero nakadarama din ako. Nang awa kay Bilas. Kung noon na andito ang asawa niya ay nangungulila na siya. Minsan dahil bihira siya nito si Pingan. Pero ang totoo sa isip ko ay si Bayaw. Ang mas higit na nakakaawa. Kung nagawa ni Bilas na magtaksil noon dahil sa pangungulila, mas lalo na kung aayos ng bansa si Bayaw. At ang mas mahirap ay kung sa iba magpapaayuda si Bilas. O kung ibang lalaki ang makakarelasyon niya. Alam kong mangyayari yon dahil marupok si Bilas. Mga ilang buwan lang ay nakaalis na si Bayaw. 2 taon daw ang kontrata niya ayon kay Mrs. Naging maayos naman ang lahat. Wala naman akong nababalitaan na problema. Nang mag-asawa, dahil kung meron ay agad yon sasabihin ni Mrs. Matagal-tagal na din nang huli kaming magkita ni Bilas. Aminin kong hindi ganun kadali na nakalimutan ang nakaraan namin, bagamat nagawa ko. Nang magbago at umiwas sa tukso, ay may time pa din na naalala ko. Ang lahat. Pero isang araw na umuwi ako ay nagulat ako dahil nasa bahay si Bilas. Mag-isa lang siya, tanging-tango lang ang naging bati ko sa kanya. Medyo nabigla kasi talaga ako. Naghain ng hapunan si Mrs. at sabay-sabay kaming kumaing 3. Habang kumakain ay naglakas ng loob na din akong magsalita. Kamusta Lani? Buti na pasyal kaasan nga pala si baby. Naiinip kasi ako sa bahay Mike, tsaka namiss ko na din kakwentuhan si Ann. Iniwan ko muna si baby sa tagapag-alaga. Kumuha kasi ang kasambahay si Mr. para di daw ako mahirapan. Tumango-tango lang ako. Pero sa isip ko ay baka kaya kumuha ng kasambahay si Bayaw ay para mabantayan si Bilas. Baka iniisip din ni Bayaw ang iniisip ko. Baka magpagatas na naman si Bilas sa iba. Naku talagang mahal na mahal ka ni Kuya, ayaw na nahihirapan ka. Biro pa ni Mrs. Nagkatawanan lang ang dalawa. Matapos kumain ay nagpaalam na ako para magpahinga. Pero nakiusap si Mrs. Bago pa lang pala ako dumating ay kinausap na siya ni Bilas. Sorry, alam kong pagod ka pero baka pwede mong ihatid si Lani. Okay, sige, pero may masasakyan pa ba siya? Akala ko kasi ay sasakayan lang. Ng jeep ihahatid. Yun nga baka wala ng jeep na pumapasada. Kaya nga gusto niya sana ay sa bahay siya ihatid. Gabi na at saka malayo ata yung sa kanila. Sa kabilang bayan lang at mga 1 oras lang siguro ang biyahe. Ang totoo ayaw ko sana dahil parang alam ko na ang pakay ni Bilas.
Ramdam ko ang mga tingin niya sa akin at sigurado ako may iba siyang pakay kung bakit pumunta siya sa bahay. At sinadya niya talagang magpagabi. Pero mapilit si Mrs. Panay ang pakiusap nito. Isa pa ay hindi daw alam ni Bayaw na pumunta si Bilas sa bahay kaya kailangan niya daw umuwi. Isa pa ay baka magutom daw ang baby niya at hanapin ang gatas niya. Wala akong nagawa kundi sundin si Mrs. Hinatid ko si Bilas. Sa loob ng tricycle ko siya pinasakay nang umalis kami ng bahay. Pero nasa kalahatian kami. Nang biyahe ay pinahinto ako ni Bilas. Nakakita ito ng tindahan at ang sabi ay may bilhin lang siya. Hindi ko alam kung anong binili niya pero pagsakay niya ay sa likod na siya sumakay. Lani, sa loob ka na sumakay para komportable ka. Tsaka baka may makakita sa atin saad ko. Pero imbes na sundin ako ay yumakap pa ito sa akin. Mas komportable ako dito, Mike. Saad niya. Mahigpit ang pagkakayakap niya sa likod ko. Ang totoo ay nagtatalo. Ang isip at damdamin ko. Amoy na amoy ko kasi ang kakaibang bango ni Bilas. Para bang pinaghandaan niya ang gabing iyon. Parang nasa plano na niya ang lahat at wala na akong nagawa pa. Pinaandar kong muli ang tricycle at hinayaan si Bilas sa likod sumakay. May kalamigan ng hangin pero iba ang hatid na init ng kanyang yakap. Ayaw kong magkasalang muli kay Mrs. Pilit ako umiiwas pero si Bilas ang gumagawa ng paraan para tuksuhin ako. Tao lang ako, lalaki at nadadarang. Lalo na sa katulad ni Bilas na may angking ganda at alindog. Namimiss na kita Mike bulong pa niya habang nakayakap at paminsan-minsang humahalik sa batok ko. Lani, mali ito, matagal na akong nagbago. Ayaw ko na magkasala pa sa asawa ko. Hindi ka ba natatakot, Lani? Nahuli na tayo noon, mabuti na lang at hindi nagsumbong si Bayaw. Paano kung malaman niya ulit? Huwag mong isipin ang asawa ko Mike, malayo naman siya ang pangangatwiran pa ni Bilas. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho habang si Bilas ay patuloy din sa ginagawa niyang panunukso. Naroong himasin ang dibdib ko. Halikan ako sa batok at sabihing miss na niya. Ang ginagawa ko noon. Walang plano si Bilas na tantanan ako. Sa bagay hindi ko siya masisisi. Masyado kong ginalingan ang romansa noon kaya nabaliw siya. Nang husto sa sarap, kaya siguro hanggang ngayon ay hindi niya makalimutan. Lani, malayo pa ba tayo, tanong ko nang marating namin ang bayan kung saan sila nakatira. Malapit na Mike, malapit na tayo Mike, saad niya na mas lalong humigpit pa. Ang pagkakayakap, I miss you Mike. Ano ka ba Lani, kalimutan na natin. Ang nakaraan, ayusin natin ang buhay natin. Hindi mo ba ako na-miss Mike? Hindi na ako sumagot. Hindi ko na alam ang dapat kong sabihin kay Bilas. Dahil ang totoo nagwawala na din. Ang maugat na kamote sa loob ng aking pantalon. Ipit na at parang gusto ko nang huminto para dukutin. Maya-maya ay ipinapasok ni Bilas ang motor sa isang bagong subdivision. Kaunti pa lang ang bahay at pinadiretso niya sa bandang dulong bahagi noon. May kalayuan sa ibang bahay. Huminto kami sa isang bahay na may 2 palapag. Malaki pala ang bahay na kinuha ni Bayaw. Inaya ako ni Lani na pumasok para magkape daw muna. Maganda at maayos ang bahay nila, kumpleto na ang gamit. Pinaupo ako sa malaki at malambot na sofa. Medyo ilang ako kumilos dahil malayo. Ang itsura noon sa tinitirahan namin. Ang ganda naman ng bahay niyo, saad ko. Oo, matagal na palang binabayaran ni Mr. to. Hindi niya lang sinasabi sa akin. Nagtimpla ito ng kape at nagpaalam na aakyat muna sa taas saglit. Sinundan ko pa ito ng tingin habang umaakyat sa hagdan. Hindi ko maitatanggi ang init na nararamdaman ko sa mga oras na yon. Nagtatalo ang mga bagay sa isipan ko. Ano ang gagawin ko pag inakit ako nito? Iniisip ko ang mga bagay na maaring mangyari kung sakali. Iiwas ba ako o magpapadala sa panunukso niya? Naisip kong magpaalam na pagbaba nito upang hindi na siya makapanukso pa. Oo, tama, pipilitin ko nang makaalis pagbaba niya. Hindi ko nahahayaang matukso ulit ako sa aking bilas. Naisip kong umihi upang mailabas kahit paano ang ini ng pakiramdam. Mabilis ko namang nahanap ang CR. Maganda at malaki iyon. Nakabukod ang bowl sa paliguan. Nasa bandang dulo ang palikuran na natatakpan ng plastik na kortina. Pumasok ako at umihi at ang sarap sa pakiramdam. Dahil para na rin ako naglabas ng init ng katawan. Nakaginawa ako ng kaunti. Palabas na ako nang magulat ako dahil paghawi ko ng kortina ay tumambad sa harap ko si Bilas na nakatapis lang ng tuwalya.
Kanina pa ba dyan, Lani? O Mike, nadinig ko ang ungol mo ang nakangiting saad nito. Napayuko ako sa hiya. Napaungol kasi ako. Nang bahagya habang umiihi dahil bago ako pumasok ay talagang nangangalit na yon. At wari bang may kasamang simili ko. Nanlagkit kasi ang katawan ko sa biyahe kaya maliligo sana ako saad pa ni Bilas. Sige, lalabas na ako at uuwi na din saad ko. Akmang lalabas na ako pero pinigil ako ni Bilas. Hinawakan niya ang braso ko. Mag-shower ka na din, Mike, at sabayan mo ako. Uuwi na ako, Lani, saad ko. Sinubukan kong kumawala pero ang totoo, hindi ko alam kung gusto ko ba talagang umalis. Kung gugustuhin ko kasi madali lang. Naman sa akin na makawala sa pagkakahawak ni Bilas. Pero hindi ko magawa dahil may pumipigil sa akin. Yun ay ang daga na nagwawala na sa loob ko. Oo, nagwala ulit yun. Huminahon na sana ngunit bigla na namang nag-alburoto sa galit. Sino ba naman kasi ang hindi madadala sa magandang alindog ng mapanukso kong Bilas? Aalis na talaga ako, Lani, saad ko kasabay. Ang kunwaring pagpupumiglas. Pero bigla na lang nalaglag ang tuwalya na nakabalot sa kanyang. Alam ko naman na sinadya niyang tanggalin iyon upang tuluyan na akong mahulog sa kanyang pain. At nagtamumpay na nga siya, kamagising si baby mo at ang kasambahay ninyo. Sad ko habang pinagmamasdan ang kanyang kahubdan. Wala sila dito, Mike, nasamgananay ko sila. Tayo lang dalawa lang ang tao dito sa bahay. Ang sinabi na iyon ni Bilas ang naging hudyat upang tuluyan ko. Nang pakawalan ang libig na kanina ko pa pinipigil. Dahil sa magandang tanawin na nasa aking harapan, ay tuluyan na akong nahulog sa kanyang pain. Hindi ko na kaya pang magtimpi. Kinabig ko siya papalapit sa akin at agad pinuntirya ang malalaking pakwan. Nagtagumpay si Bilas at nabigo ako na iwasan ang kanyang patibong. Muli naming pinakawala ng init na nararamdaman.